Yan, thank you Kuya Vincent sa pag-assist sa ating pulpit. No? So welcome sa week 1 ng ating Jumpest Month series which is Digital Revival. So sa mga hindi po nakakaalam, ang October po, no, every year po ay sineselebrate po natin ang October as Jumpest Month. So bakit siya Jumpest Month? May ano ba, meron kayong guess? Bakit Jumpest Month? Tama. Ang galing Of course, no? Ayan, so ang Jumpest Month po, no, anniversary po siya ng Jumpest Youth. Okay? So, every month tuloy. So, buong month ng October is isi-celebrate po natin yung 11th year anniversary ng Jumpest. Okay ba yon? Okay, wala kayong choice kasi yun na yung ano natin ngayon, team natin. So, meron tayong team na Digital Revivals and Igniting Faith in the Online World. Siyempre, no, napaka-importante na tayo, no, bilang mga Kristiyano, ano nga ba yung purpose? Bakit merong digital revival? So, isa po sa target actually ng Jumpest Youth is talagang ma-ignite natin, no, ng mga Kristiyano, ng pananampalataya natin, yung online world. Kasi akala natin minsan, pagka sa online, okay lang kahit ano lang yung mga ipagpo-post natin, pero ano nga ba dapat talaga yung purpose natin bilang mga Christian when it comes to online world? So yun pinaka-targetin natin actually, no, marirevive tayo pagdating sa usapang online. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Yung mga bata dito, feeling ko kinakabahan sila sa topic ko ngayong araw na ito. No? Okay, mag-alala. Mabait tayo. Okay, so sige, minsan pa, palapakan natin ang Panginoon. At tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, we praise you, Father. We glorify you, Panginoon Diyos, at tinataas ka namin sa hapon na ito. Lord, wala kaming ibang sinasamba, pinaparangalan, kundi kayo lamang po, Panginoon. At ngayong oras na to, Lord, we are asking for your presence. We are asking for your Spirit, God, to speak, to manifest, Lord God, to the heart of your people, Lord. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang siyang mangusap, ang siyang marinig as you use your servant, God. Gamitin mo lang po ako bilang vessel mo, bilang vocal cord mo, Panginoon, upang iparating ang mensahe mo sa mga kabataang narito ngayon. And I'm praying, Father, that everything, God, na maririnig po nila sa pamamagitan ng mensaheng ito ay hindi po manakaw ng kaaway, kundi, Panginoon, mapagbulay-bulayan nila sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, at hindi lamang po nila ito basta marinig, kundi magkaroon po ito ng mga application and transformation sa kanila pong buhay, Panginoon. Maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Yan. So, we are all aware na tayo po ngayon ay nabubuhay na in a digital era. Tama. Simula po nung nag-pandemic actually, mas umusbong, mas naging kagamit-gamit yung social media, yung mga online platform. Tama? Right? Pero before pandemic, actually, nagagamit naman na yung mga online platform. Kasi nung nag-aaral ako ng college, meron na kaming mga, tawag dito yung online quiz, online exam. Meron na kami noon nung kapanahunan ko. So, meron kayong mga online class ngayon, mga online exam ngayon. Actually, uso na din yan nung ako'y nag-aaral pa. Pero actually, mas umusbong siya, or mas nag-explode siya, mas naging common siya nung pandemic na. Kasi syempre, bawal lumabas. Diba? Bawal lumabas, kailangan may social distancing, and para hindi matigil yung pag-aaral or yung mga transaction ng mga schools, ng mga trabaho, ng mga businesses, kailangan nilang humanap ng panibagong platform in order for them na mapagpatuloy yung kanilang mga ginagawa. Amen? No? So we are now living in a digital era kung saan ang cellphone, ang computer, ang gadgets ay talagang gamit na. So, taas kamay dito ng may mga gadgets. Ay, walang gadget, no? Walang gadget si Pastor Carl, wala. Alright? So, lahat tayo actually, we often use gadget. Tanggapin man natin, aminin man natin o hindi, we all have a life on the screen. May mga kanya-kanya tayong buhay kapag hawak na natin yung mga cellphone natin, mga gadget natin. Ito po yung tinatawag nating screen time. Screen time. Talagang madalas tayong gumagamit ng internet, ng mga online platform sa araw-araw ng routine natin. Tama? Agree ba kayo doon? And alam nyo ba, according sa statistic,
sa statistic, okay? 60% po ng tao sa buong mundo ay user ng internet. 60%. So, yung mga 40% siguro, no, ito yung mga kabilang sa mga tribo, nasa bundok, yung mga lugar na wala naman silang internet, or possible, kasama dun sa 40% yung mga tao na wala namang kakayanan na bumili ng gadget. Pero kung ikaw meron kang gadget ngayon, I tell you, kasama ka sa 60% na gumagamit ng internet. And alam nyo rin po ba, no, according po sa statistic, no, roughly 2 hours ang average use ng buong mundo when it comes to social media. Consistent use yun na. Ang pinakatinatagal daw po na oras ng isang tao sa social media ay 2 oras tuloy-tuloy. Buong mundo. Okay? Buong mundo po yun. Pero, tataka siguro yung iba dito, ate, hindi naman ako 2 oras mag-social media eh. 5. 5 oras. Pero yun na nga, sabi ko nga, buong mundo yun, pero ibahin nyo ang Pilipinas. Piliin mo ang bansang Pilipinas. Alam niyo ba ang mga Pinoy? Actually, ang mga Pilipino po, no, consistent po ang Philippines sa top list ng mga top users ng social media platform. So sa madaling sabi, isa po ang mga Pinoy sa mga adik sa social media. At kung susumahin po, no, kung susumahin yung average usage ng social media sa Pilipinas, meron po tayong average ng 3 hours and 32 minutes per day. Average lang po yun. So kung gusto nyo malaman yung average use nyo per week, per day, mati-check nyo yan sa settings ng cellphone nyo, check nyo yung screen time. Sino dito yung nag-check ng kanilang screen time sa cellphone? Namomonitor nyo yun, no? And yung 3 hours and 32 minutes, actually, average lang siya. So pag sinabing average, ibig sabihin po, summary lang yon. Eh samantalang minsan na talagang ang babad natin sa cellphone, 5 hours. Lalo kapag walang pasok. Guilty? Guilty, no? Kapag walang pasok, minsan ang tagal natin sa cellphone, lalo pag napasok ka sa TikTok, tuloy-tuloy yung nood mo ng TikTok. Pero, young people, given naman na ang social media ay talagang bahagi na ng normal life natin. Kasi nagagamit natin ang social media by the means of communication. Pero, ang tanong, sa bawat hawak ba natin ng mga gadgets natin, sa bawat bukas ba natin ng Facebook natin, sa Messenger natin, sa Instagram natin, sa TikTok mo, Twitter, Trends, YouTube, Roblox, mga Roblox dyan. Roblox, yan. So, sa mga bagay na yun, no, sa pagbubukas mo ng mga social media platform na yan, ilang oras doon ang nakaka-glorify sa Diyos. Sa araw-araw na binubuksan mo ang Facebook mo at nag-i-scroll ka, nag-share ka, nag-notes ka, ilang oras doon ang nag-glorify mo si Lord. Kapag nagbubukas tayo ng YouTube, napindot mo yung mga shorts doon, short clips, sa kaka-scroll mo pataas, pababa, ilang minuto, ilang oras doon, yung natutuwa kaya si Lord. Yun ang tanong. Alam niyo, share ko lang po, no? Meron pong 2 young people dito. Hindi ko na sila papangalanan. Pero, itago na lang natin sila sa pangalan nila sa Instagram. Gulat kayo, no? Meron po dito, no, 2 kabataan. Yung una po, si M. Yung isa naman po, si J. Pangalan lang nila yon sa Instagram, okay? Si MJ. Hindi po yun si MJ, no? And magkahiwalay ko po silang biniro. Para social experiment, ganon. Biniro ko sila. Sabi ko sa kanila, uy, gagawa akong content. Sama kita sa vlog ko. Sabi niya, sige, Nay. Ay, nabanggit ko yung Nay. So, isa sila sa tumatawag sa akin ng nanay. Sige, Nay, sama ako. Sabi ko, pero ang content ko, social media raid. Payag ka. Di ba? Sino nakakapanood ng mga bag raid? Di ba yung mga bag raid sa artista, pagka kinontent sila, bag raid, tapos bubuksan yung bag nila, titingnan ko ano yung laman, iisa-isahin. So pag social media raid, magbabrowse ako,
sa cellphone nila, sa social media nila, tapos scroll ko, naka-shared screen, naka-flash sa projector. Payag kayo. Alam niyo yung reaction ng dalawang batang to, sabi lang, hindi mo alam kung kinabahan ba sila o nawirduhan sila sa akin na para bang hindi nila alam kung ano yung ire-react nila. Excited ba sila? Parang yung excitement ba nila napalitan ng kaba? Pero dito ba, kabataan, halimbawa yayain ko talaga kayo mag-vlog, tapos yun yung content natin, social media raid, sinong kakasa? Wow! Ang tapang! No, sino kayang papayag dito? Yung iba-browse yung newsfeed nyo, i-check yung search history nyo, titignan yung algorithm nyo, ano-ano kaya yung laman ng feeds mo. Payag na kayo, dali. Diba? Pero alam nyo talaga minsan, naku-curious din talaga ako kung ano nga ba talaga yung laman ng social media feeds ng mga kabataan. Kasi grabe magbabad ng, ng cellphone yung mga youth. Tama po ba, mga leaders? Diba minsan preaching nagsi-cellphone? Joke lang. Pero yun nga, actually, young people, you need to be aware na hindi man makita ng leader nyo yung ginagawa nyo tuwing hawak nyo yung mga gadgets nyo, kitang-kita naman kayo ng Lord eh. Wala pong lingid sa Panginoon, walang lingid sa paningin ng Diyos, lahat nakikita niya at lahat alam niya. Alam ng Diyos yung bawat scroll mo, alam ng Diyos yung bawat click mo, bawat reels na ine-entertain mo, bawat pumapasok sa isip mo kapag may nakikita kang post sa social media, lahat po yon alam ng Diyos. So kahit hindi kayo i-check from time to time ng mga leader nyo, kahit hindi kayo ma-social media raid, kitang-kita po yan ng Diyos. At kayo lang po ang makakasagot niyan kung matutuwa ba si Lord in the way you use your social media platform or yung online platform nyo. Kaya mga kabataan, this is a reminder for us to use your online platform responsibly. Sabi mo nga sa katabi mo, use your online platform responsibly. Amen? Huwag nating kakalimutan na kahit sa online world, tayo po ay mga Kristiyano. Mga Kristiyano pa rin tayo kahit online. Dapat kahit sa paggamit natin ng mga gadgets natin, dapat kahit sa pagbabrowse natin sa social media natin, sa paggamit natin ng online platform natin, dapat mas nangingibabaw din ang pananampalataya natin. Amen? Kaya ang title ng message natin ngayong hapon is Faith in the Feed. Faith in the feed. So dapat mas nangingibabaw sa mga platform natin, online platform natin, yung ating faith. Kung meron mang dapat feeding sa social media natin, dapat mas nangingibabaw yung faith natin. Amen? In the way we use our social media, whatever we do in the online world, bilang mga Kristiyano, dapat kitang-kita ang faith mo. Bakit? Tatandaan niyo po, kasi tayo po, mga ambassador tayo ng Diyos. Mga ambassador po tayo ng Panginoon Diyos in every aspect of our life. Sa bahay, sa school, sa public places, kung ikaw man nagbabakasyon, kung ikaw man nagtatrabaho, ambassador ka ng Panginoon Diyos. At kasama na rin po sa aspect ng buhay mo, yung social media. Pati sa social media, be mindful na dapat na-honor pa rin natin ang Panginoong Diyos. Napaparangalan dapat natin ang Diyos kahit sa online world. Amen ba? Saktan na sila agad, ang aga pa. Pero yun na nga po yung pinakatumbok ng ating topic ngayong week, no? So ang theme po natin this afternoon is how can we honor God with what we consume and share online. Paano nga ba natin mapaparangalan ng Panginoon Diyos kung tayo po ay mga ambassador ng Panginoon Diyos, even in the online world, paano nga ba natin dapat ma-honor ang Panginoon Diyos? Paano nga ba tayo kumilos sa social media kapag hawak na natin yung mga gadgets natin? Paano kaya natin mapaparangalan ang Panginoon Diyos sa mga bagay na hinahayaan natin na makonsume natin at i-share natin online? Handa na ba kayo?
Yan. So, ang text natin this afternoon is Romans 12, verse 2. So, can we flash it in NIV version? Romans 12, verse 2, sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Praise God sa pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, in the context of our passage, ito pong Romans chapter 12, verse 2, si Paul po, ina-urge niya yung mga believers to become a living sacrifice to God bilang respond sa mercy ng Diyos. So sinasabi niya, kayong mga mananampalataya, kayong mga tao na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, kayong mga tao na nakaranas ng kaligtasan, niligtas ng Diyos sa kapahamakan. Alam niyo kung ano yung tamang response? Alam niyo kung paano kayo dapat magpasalamat sa Panginoon? Kailangan i-glorify niyo siya by giving Him worship in the way you live your life. Yung po yung tinutukoy ni Paul dito na dapat daw itong mga believers na to, ang mga mananampalataya na naniniwala na sila ay niligtas ng Panginoon, na sila ay naranasan nila ang habag ng Diyos, dapat ang response nila ay ipamuhay nila ang kanilang mga buhay ng may kabanalan at nakakalugod sa Panginoong Diyos. So ibig sabihin pala, tayong mga mananampalataya must be sanctified. Believers should be holy. Believers should be acceptable to God. Na tayo ang katawan natin bilang mananampalataya ng Diyos, dapat hindi natin hayaan na marungisan. Hindi natin hayaan na maging defile. Hindi natin hayaan na maging impure. Hindi pwedeng marumi tayo. Ang mga mananampalataya ng Panginoon Diyos, we must keep ourselves pure and holy because it is a spiritual act of worship. Kapag tayo po, pinapanatili natin ang buong katawan natin from head to toe, utak, puso, katawan, kamay, paa, bawat lakad natin, bawat galaw natin, hinahayaan natin na maging pure, maging banal. Lahat ng ginagawa natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kapag ganong klase ng pamumuhay ang ginagawa natin, we are offering our life to God as a worship. Everybody say worship. Nagiging worship natin sa Panginoon Diyos yung paklase ng pamumuhay natin. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magsalita, kung ano yung mga bagay na hinahawakan natin, kung saan napupunta yung mga paa natin, kung paano tumingin yung mga mata natin. Parte po yun ng pagsamba natin sa Panginoon Diyos. So, ganun pala yun. Ang worship pala ay hindi lang yung tayo kumakanta, sumasayaw, pumapalakpak, tumatalon, umiindak, sumisigaw dito ng hallelujah. Hindi lang pala yun yung tinatawag na worship. Sinabi pala sa Bible na ang worship, it is also keeping ourselves holy and pleasing to God. And in order for believers to keep himself holy, this is the call. Romans 12:2. Anong sabi sa Romans 12:2 again? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So kung tayo po nais nating mag-respond sa mercy ng Diyos, sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa kaligtasan na binigay ng Diyos para sa atin, kung nais nating mag-respond ng tama, kung nais nating mapanatili ang sarili natin na banal at kalugod-lugod sa mata ng Panginoon, anong kailangan gawin? Kailangan i-reject mo ang worldly conformity. Kailangan hindi tayo nakikiayon sa standard ng mundo. Hindi dapat tayo kumikilos na parang kaparehas ng mga taong walang pananampalataya. You should not conform to the pattern of this world. Why? Bakit hindi dapat tayo nagko-conform sa standard ng mundo, sa mga ginagawa ng mga nasa mundo? Simply because no worldly influence is good for our spiritual life.
Kung bakit hindi dapat tayo nagko-conforms sa standard ng mundo. Kung bakit hindi dapat tayo nakikigaya sa mga trending na yan. Kung bakit hindi dapat tayo nagpapa-apekto or na-change yung perspective natin dahil lang sa mga sinasabi ng mga taong nasa lipunan natin. It is because no worldly influence is good for our spiritual life. So kung gusto mong manatiling banal, kung gusto mong manatiling kalugod-lugod sa mata ng Diyos, kung gusto mong mamuhay na ang buhay mo ay inaalay mo bilang pagsamba sa Panginoon, huwag kang gaya-gaya sa mundo. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang gaya-gaya sa mundo. Amen? Huwag tayong gaya-gaya sa mundo. Kung i-consider natin ang generation ng mundo ngayon, napakatindi na kaya mahirap gayahin ng mundo. Ang mundo po natin, imagine, moral decay is everywhere. Corruption is everywhere. Crime is everywhere. And nakakalungkot po doon, pabata ng pabata ang involved sa mga ganyang klaseng pattern ng mundo. Yung iba nga, 3 years old pa lang yata, 4 years old, nagtutwerk na sa TikTok. Diba? Parang anong mabuting dulot ng twerk-twerk na yan? Ang bata mo pa, kumikending ka na sa TikTok. That's why, kailangan po nating seryosohin yung mensahe ngayong araw na ito so that we can avoid using our social media platform in vain. Amen? Kung talagang gusto nating maging worshiper ng Panginoon Diyos, kailangan po seryosohin natin, lumihis tayo sa mundo. Huwag kang makiayon sa takbo ng sistema ng mundo. Huwag kang makasabay sa ginagawa ng mga taong makumundo. Dahil bilang mananampalataya ng Diyos, bilang mga sumasamba sa Panginoon, bilang mga nakatanggap ng kaligtasan mula kay Kristo, ang greatest desire dapat natin ay yung maparangalan natin ng Panginoon sa buhay natin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat kino-consider natin to as part of our worship to God. Kahit sa ating mga online platform. Kahit sa ating mga social media world, online world. Since parte naman na talaga ng daily lives natin, ng daily routine natin na tayo nagsi-cellphone, why not we sanctify our use of our phone? Dahil kasama na po ang online lifestyle natin sa mga dapat kino-consider natin na maging parte ng pagsamba natin sa Panginoon. Dapat kasama na po yan. Kasi talagang wala tayong choice eh. Kahit nga announcement ng worship team, nasa social media eh. Tama? Kahit announcement ng Jump Fest, nasa GC eh. Kahit nga tayo, meron tayong mga live eh. Bakit? Kasi ganun na po katindi yung influence ng social media sa atin. That's why we need to be wise na lang. That's why we need to be responsible na lang on how we use our social media. Kung kasama na talaga to sa normal life natin, sa 2025 onwards, dapat ayusin na lang natin. Amen? That's why we need to honor God with what we consume and share online. At ngayon po balikan natin yung ating team. Para po sagutin ng ating team, no, sabi dito, how can we honor God with what we consume and share online? Ito po ang ating big idea. Sabay-sabay po nating basahin. Sige po, 1, 2, 3, go! Don't scroll and post like the world. Keep your faith consistent online and offline. Amen? So tayo po, no, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, mga taong gustong papurihan ng Diyos sa buhay, we should not scroll and post on our social media platform like the world. Kailangan yung faith natin, yung pinoprofess natin na pananampalataya ay maging consistent, online man or offline. May we never forget that even both online at offline dapat same-same lang. Same-same lang dapat yung attitude natin, same-same lang dapat yung self-control natin, same-same lang dapat yung way ng thinking natin, same-same lang dapat yung sinasabi natin. So kung ikaw pala, godly ka sa offline world. So yung offline world, ito yan, nakaupo ka dyan, nakikinig ka, offline yan. Pero yung online yun, yung mga nanonood sa live, online yun. Online world yun. So kung ikaw godly ka sa offline world, dapat godly ka din online.
Kung ikaw kontrolado mo ang sarili mo sa offline world, dapat may spirit control ka rin sa online. Dahil kahit sa online world, tandaan po natin mga kabataan, dala-dala pa rin natin ang pangalan ni Kristo. Maraming nanonood sa atin. Actually, mas maraming nanonood sa atin online kesa sa personal, kesa sa offline. Dito, limited lang yung friends natin, tama? Limited lang po yung ating mga kaibigan sa offline world. Some of us, we only have 10 circle of friends. Yung iba, 5 lang. Yung iba, isa lang talaga yung pinagkakatiwalaan niya. Pero pagdating sa online world, we have thousands of friends. We have thousands of followers. Yung iba naman, 500. Amen? So, kaya dapat maging maingat tayo na i-represent ang pangalan ng Panginoon Diyos even in the online world. Kung ang mga worldly people po, no, kung mag-scroll sila at mag-post ay basta-basta lang, kung ano lang yung gustong i-entertain. Di ba ganun sa offline? Kung ano yung kuhang-kuha yung attention nila kahit na toxic, doon nila gusto magstay. Ang mga makamundong tao, kung ano lang yung gusto nilang i-post, yung gusto nilang i-story, i-reshare, yun lang yung i-broadcast nila online. Kasi wala tayong magagawa eh, cellphone nila yun eh. Alam nga naman pakialaman natin yung cellphone ng mga makamundong tao. Tama? Pero, tayo po, may naririnig po ako naka-on na mic. Naririnig ako. Papatay po muna. Ayan. Pero tayo po, no, tayong mga Kristiyano, hindi dapat tayo katulad ng mundo kung mag-scroll at mag-post sa social media. Tama? So kung i-evaluate nyo po yung mga sarili nyo, paano nga ba dapat kayo, paano ba kayo ngayon nag-i-scroll at nagpo-post online? Siyempre mga Kristiyano tayo, dapat nakikitaan tayo ng kaibahan. Wala tayong ibang nare-represent sa buhay natin, kundi si Kristo lang. Kung online man yan, offline man yan, si Kristo dapat ang nare-represent natin. Amen? Laman tayo ng simbahan. Nakakapakinig tayo ng Word of God. Naranasan natin ang habag ng Panginoon. Nilinis na tayo ng Panginoon Diyos. Kaya dapat pati newsfeed natin, pati timeline natin, dapat malinis na din. Yung algorithm natin, dapat maayos na din. Hindi yung puro katoksikan yung nakikita natin sa pagkakada-scroll mo, sunod-sunod. Puro mura, puro hate post, puro kalokohan. Yung iba naman, lustful. Hindi na dapat yun yung laman ng algorithm natin bilang mga Kristiyano eh. Yung mga posting po natin, dapat maayos na yan. So that we could honor God and glorify God even in the online world. Pwede naman yun, di ba? Pwede ba yun, young people? Pwede. Right? So, honoring God online. No? So, unahin po natin yung consume with wisdom. So, yun po yung ating unang subpoint. As we use our social media platform, we need to consume with wisdom. So ito po yung sinasabi ko kanina na we should not scroll like the world. Kailangan po bilang mananampalataya ng Panginoon Diyos, maging maingat tayo sa kung ano po yung inaalaw natin na pumasok sa isip natin through online platform. If you want to honor God, sa kung ano yung nakikita mo, sa kung ano yung nakukonsume mo online, you need to be discerning. Kailangan marunong kang bumalanse. Kailangan marunong ka mag-filter kasi hindi po lahat ng nakikita natin online ay nakakabuti sa atin. Mentally, emotionally, lalong-lalo na spiritually. Yung bawat post, bawat reels, bawat comments na ini-entertain natin, maaari po yan makaapekto sa atin. Lahat ng inaalaw natin na makonsume natin, napakalaki ng possibility na maka-influence po yan sa atin. Kaya dapat tayo bilang mga Kristiyano, dapat alam natin kung paano mag-filter sa mga ini-entertain natin. Kailangan salain nating mabuti. Lagyan natin ng wisdom. Piliin nating mabuti kung ano ba yung dapat fina-follow sa hindi fina-follow. Ano ba dapat yung mga post na kapag nakita mo, dapat scroll up ka na agad mabilis. Hindi yung pagka
Ganun mo. Alam mo namang lustful yung nakikita mo sa reels. Nag-stay ka pa ng mga 30 seconds. Hindi ganun. Kailangan lipat agad. Dapat alam nyo kung paano mag-filter. Dapat alam nyo kung ano yung nakakalugod sa Panginoon sa mga nakikita nyo, nababasa nyo, napapanood nyo. Hindi po lahat ng mga lumalabas sa newsfeed natin worth it ng attention natin. Not everything that's trending is worth your attention. Yan po yung tatandaan natin. Hindi porkit trending, sasabay ka na. Hindi porkit trending, makikiusyoso ka na. Hindi porkit trending, lalaanan mo na din ng atensyon, ng oras. Minsan masyado tayong chismoso eh. Masyado tayong pakailamere. Kahit alam naman nating toxic, kahit alam naman nating negative yung mai-impart sa atin na spirit, sige pa rin tayo ng sige. Check pa rin tayo ng check. Pag may nakita tayong hateful post, kunyari merong artistang binabash, ay si ganyan pala siya. Tapos di ka na kontento dun sa nakita mo sa caption. Binuksan mo pa yung comment section. Scroll ka pa, nakibasa ka pa. Huwag kayong ganun, baka mamaya mabasa rin ng leader niyo yung comment. Nakichismis din pala yung leader, Pero, di ba, minsan ganun tayo sa sobrang curious natin sa mga nagtitrending, hindi natin napapansin, masyado na tayo nakikiusyoso, masyado na tayong bigay ng atensyon. But, as young people, as godly people, as people of God, we need to guard our thoughts from worldly influences. Maging maingat tayo every time na tayo ay naglalagi sa social media. Hindi ko sinasabi na masama mag-social media. Hindi ko sinasabing itapon nyo na yung cellphone nyo. Hindi ko sinasabing automatic kasalanan na pag lagi ka nag-i-scroll online. Pero, youth, yung laman ng newsfeed mo, yung ini-entertain mo as you scroll up and scroll down, yung binabasa mo, yung pinapanood mo, yung naririnig mo, is it giving honor to God as you entertain those? Napaparangalan mo ba ang Panginoon Diyos pag nagbibigay ka ng oras sa mga nakikita mo online? As you consume all those feeds, natutuwa kaya si Lord? Napapangiti mo kaya si Lord? Amen? Well, ikaw lang yung nakakaalam niyan. Cellphone mo yan eh. Tama? Cellphone mo yan eh. Pero ang payo ko lang sa inyo, kabataan, be selective with what you entertain. Be selective with what you entertain. Dahil hindi mo alam yung posibleng maging effect sa'yo ng bawat feed na kinukonsume mo. Ang thoughts po natin, battleground yan. What we allow to enter our thoughts could shape our action. It could shape our character. It could shape our attitude, our lifestyle. Kaya ingat. Sabi mo ka sa katabi mo, ingat. Parang pa John Lloyd na yun. Ingat. No? Huwag tayong mag-compromise sa pag-entertain natin ng mga feeds. Again, dapat nangingibabaw yung faith natin even in our feeds. Kahit pa sabihin mo na hindi naman ako laging ganun, Ate C. Minsan lang naman ako magbukas ng mga comment section. Minsan lang naman ako mang-bash. Sa isip ko lang naman, Ate C, okay na siguro yun, no? Kahit pa sabihin mo minsan lang. Kahit pa sabihin mo konti lang naman. Youth, delikado pa rin yan. Delikado ka. Bakit? Panoorin po natin to. Ay, mini-ready ako. Konti lang naman. Yan ang madalas na sinasabi natin every time na meron tayong gustong i-consume sa buhay natin. At iniisip natin, konti lang naman, kaya hindi ito makaka-apekto sa relationship natin sa Panginoon. Daddy. Daddy. Bakit? Binata na ako, di ba? Oh, Kasi yung mga classmate ko ngayon, high school na ako eh. okay. Nagyayaya sila na mag-attend ako ng birthday.
Mm. Eh, may konting inuman eh. Konti lang. Konti lang naman. Ngayon ba yan? Konti lang naman. Patay tayo dyan. Konti lang. Opo, opo. Tsaka daddy, di ba pwede na ako mag-cellphone? Okay, yung, oo. yung Facebook ko kasi, may mga pinalo ako doon ng mga social media influencer. Okay. Yung mga nagko-content, Mm. medyo sexy. Konti lang naman. Konti lang. Konti lang po. Konti lang. Konting-konti lang. Konti lang. Hindi naman masyado. Okay. Konti lang, ha? Opo. Tsaka daddy, Pero- may concert kasi kami atinan eh. Okay. Yung idol ko na rapper, eh yung mga kanta po kasi niya, Mm. may mga mura. Pero konti lang naman. Konti lang. Konti lang. Konti lang po. Konti lang, ha? Opo, konti lang. Hindi naman masyado. Ngayon lahat yan, pupuntahan mo. Opo nakaschedule na nga po eh. Okay. Tapos after nun, daddy, mag-ano po pala kami, magmo-movie marathon kami sa, may Netflix kami papanoorin. Oh. Ganda nung pelikula, ganda daw eh. Kaso medyo may konting bastos. Mhm. Pero konti lang naman, daddy, siguro Konti doon sa lang. gitna lang po, opo. Puro konti. Opo, sige na, daddy. Binata niya ako, daddy. First year high school na ako eh. Okay. Binata ka na. Opo, konti lang, hindi naman masyadong yan eh. O, sige. Christian pa rin ako. Konti lang, ha? Promise. Konti lang. Opo, konti lang po. Sige, sige. Magti-church po ako sa Sunday. Okay, sige. Talagang dinahilan mo pa yan. Opo, konti lang po. Sige, sige. Alis Opo, ka na. opo, alis. Wait lang. Bago ka umalis nga pala, meron akong niready na merienda mo nga pala dito. Oh, grabe. Actually, pinaghirapan ko to, niluto ko to. Yan ba yung favorite ko? Oo. Hindi, cookies luto mo to. nung grateful Tsaka, ako. Alam mo ba, kompleto Ricardo to. Yan ba rin yun? Masarap to. Yung timpla mo dati? Oo, talagang magugustuhan mo yan. Alam ko yan eh. Kukit. Oo. Masarap to ah. Sarap yan. Okay. Bago ka umalis, kainin mo muna yan para at least hindi ka magutom. Diba? Oh, Inaalala pa rin kita, syempre. Ano? Okay, no? Sarap no? ah. Sarap daddy. Ayos Okay, ah. ah. Ito pa rin yun eh. Kompleto Ricardo yan. As in, tinimpla ko yan. Medyo may konti lang akong hinalo dyan. Konti lang. Oo, konti. As in, hindi siya makaka-apekto sa pagkain. Masarap yan. Tikman mo. Konti lang yun eh. Oo. Masarap yan. As in. Pero yun pa rin yung timpla nun dati. Oo. May konti lang akong hinalo. Ano? Ano yun? Sarap. Kalamansi? Cookies may kalamansi? Paminta? Hindi. Ano yan? Ano yan? Tinola? Malunggay? Hindi. Konting-konti. Ah, Masarap yan. pusa? Hulaan mo pa. Ano? Hindi siya makaka-apekto. Actually, Magic sarap. Tignan mo, hindi mo nga magic Magic. sarap. Hindi mo nga malasahan, di ba? Ah. Konti lang eh. Pero medyo iba yung lasa niya ngayon eh. Ano pinalo mo? Gusto mo laman? Mm. Tain ng kalabaw. Hindi, konti lang. Promise, konti lang. Konti lang yan. Hindi masisira yung tiyan mo. Hindi yan ma-contaminate. Konti lang naman eh. Konti lang. Oo, konti lang. As in, gapulbo lang. Ano kulay ng kalabaw? Kulay brown. Brown? Konti lang. Konti lang, as in, konti. Masarap, di ba? Malapit mo na nga maubos eh. Gets ko na, daddy. Kung ayaw mo ako payagan, sabihin mo, huwag ka pumunta doon, masama yun, huwag niyo panoorin yun. Hindi papakainin mo pa akong tayong kalabaw. Konti lang naman, ito naman talaga. Hindi na ako pupunta doon, dad. Inom na lang ako tubig doon sa rep natin. May tubig doon, di ba? Hindi naman yung ihi ng kalabaw. Hindi. Thank you. Yan. So, thank you po, Pastor Carl and Pastor Andrew. Grabe, di ko kinaya yung tain na kalawa. Pero actually, talagang ganun eh. Minsan, ang hilig natin magpumilit, ang hilig natin mag-justify na, konti lang naman, pwede na siguro to. Konti lang naman, hindi na siguro makaka-apekto to. Konti lang naman.
Siguro makakalusot na to. Konti lang naman yung i-entertain ko. Siguro naman mag-glorify ko pa rin si Lord with the 70%. Ay, yung 30% pala hindi nakakalugod sa Panginoon Diyos. No? Pero alam niyo po, no, actually, yung mga small compromises natin, even in the online world or offline world, no, talagang, ano yan eh, unti-unti, lalamunin tayo niyan. Unti-unti, makakasama po sa atin yan. Unti-unti, magsisimula lang yan sa maliit na compromise, sa konti lang naman, hanggang sa hindi mo namamalayan, buong pagkatao mo apektado na. Amen? Kaya delikado po yung mga pakonti-konti natin, yung mga paminsan-minsan natin. Kaya kung hindi tayo magiging matalino, kung hindi tayo matututong mag-no sa mga small compromises or sa mga bagay na ungodly, maliit man yan or malaki, delikado ka. At hindi mo pwedeng maapektuhan ka at maimpluwensyahan ka na yung buhay mo, yung perspective mo, yung attitude mo, yung character mo with the things that is not pleasing to God. Tandaan po natin, online world and offline world, maliit man yan o malaki, ang compromise po ay compromise. Amen? So it makes sense that we need to consume with wisdom kapag tayo po nag-i-scroll tayo. Kahit saang platform yan. Ano-ano ba yung mga platform na alam nyo? Pwede ba palabas yung digital revival? Andito yung mga alam namin ni Pastor Andrew eh. Asan na yung mga icon? Digital revival. So ito, di ba, ano to? IG, ito. TikTok. Ito, YouTube. Ito. Oh, lakas, di ba? Alam mo yung Roblox. Ayun, nasa taas. Sino nakakaalam? Yan yung dating Twitter, tama? And then ito, Threads. So alam ko, meron pa kayong alam na social media platform na hindi namin nasama dyan. Friendster, very oldies. Friendster, di ba? And marami pang iba, sabi ko nga Pastor Andrew, meron pa tayong hindi nalalagay dyan. Marami tayong hindi alam na pinaglalagian ng mga kabataan ngayon. Yun ang Gen Z. Secret daw, hindi pwede malaman. Doon lang pwede magtago. No, pero young people, again, we need to consume with wisdom as we use our social media platform. Kahit saan dyan na platform. Kung ikaw nagtitiktok ka, galingan mo maghanap ng algorithm na matino. May mga content creator na mga Christian naman na sa TikTok, tama? Yun yung mga i-like mo para yun yung lalabas sa algorithm mo. Sa Facebook din, may mga Christian content creator na din naman. Yun yung mga i-follow nyo. Para naman maayos yung mga natatanggap nyo, maayos yung mga nagiging feed nyo sa news feed nyo. Amen? So kung gusto talaga natin ma-honor ang Panginoon Diyos sa pag-i-scroll natin, sa pagsa-social media natin, again, hindi ko kayo binabawalan mag-social media kasi ipapashare ko pa sa inyo yung post ng Jampes eh. Nasingit pa na. Hindi ko kayo binabawalan mag-social media, pero kabataan, if you want to honor God with your social media, choose wisely. Piliin mo kung sino yung ipa-follow mo. Piliin mo kung sino yung pakikinggan mo. Piliin mong mabuti kung ano yung bibigyan mo ng attention. Because if you don't be mindful, kung hindi ka magiging mindful, what you consume online, later on, it will consume you. Pansinin nyo, kapag madalas na yung mga ine-entertain yung mga post online ay pang broken-hearted, eventually magiging sad boy at sad girl ka na din. Kapag madalas kang nag-entertain ng mga issues, like yung mga negativities, toxicity, government issue, mga bashing, eventually, it will affect you. Pansinin nyo, naiinis ka na din kahit wala namang ginawang masama sa'yo yung binabash nila sa social media. Nagagalit ka na din. Bakit? Hindi ka naman involved, nakikigalit ka. Amen? Kapag puro toxic yung ini-entertain mo online, huwag ka magtaka kung nagiging toxic na din yung attitude mo. Kasi yun po yung nagiging epekto sa atin ng mga compromises, ng mga inaalaw natin na makonsume natin online. Imagine, follow ka ng follow ng mga pilosopong vlogger, mga prankster, mga palamura. Eventually, prankster ka na din.
Maloko ka na din, pilosopo ka na din. At ikaw, kapag ka puro budol post yung kinukonsume mo online, huwag kang magulat. Kung one day nabudol ka na, ubos yung pera mo, kakascroll mo. Shopee ka pa more. Shopee pa more. Hindi ka, kasali pala yung Shopee, no? So don't scroll like the world. Choose wisdom in every scroll. Choose contents that's beneficial. Choose contents that's godly. Choose not to compromise your faith with a simple scroll up and scroll down. You need to choose contents that's aligned to God's truth. Piliin mo yung content na i-follow mo. Mas okay nang nakastick ka sa truth kesa naman nakiki-trend ka pero palihis ka na pala ng landas. Amen? Sabi ni Paul sa Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things, because alam niyo po, what we feel our mind shapes our lifestyle. Nakaka-apekto talaga sa lifestyle natin yan, sa actions natin, sa laman ng puso natin, lahat ng mga bagay na umiikot-ikot-ikot sa isip natin. That's why we need to choose truths over trends. Again, hindi porket trending, worth it pansinin. Dapat ganun yung maging mindset natin. Maging selective po tayo, maging discerning po tayo na yung mga ine-entertain natin, mas nangingibabaw po yung katotohanan ng Diyos. Kailangan yung mga kinukonsume natin online, nakakatulong yan, nakaka-benefits yan sa spiritual life natin. We are called to resist worldly patterns. As a person who have been saved by God, we are called to resist worldly patterns. Kaya every toxicity, every harmful thoughts, harmful post, anything that is ungodly content, tayo pong mga Kristiyano, we need to avoid that. Prevention is better than cure. Kabisado nyo na yan. Prevention is better than cure. Mas okay na umpisa pa lang, iniwasan mo na. Okay na umpisa pa lang, hindi mo na in-entertain yung mga ungodly contents. Kesa naman sa huli mo pa ma-realize kung kailan lamon na lamon ka na pala ng mga ungodly feeds na yan. Hayaan po natin na ang mga isipan natin ay ma-renew sa pamamagitan po ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi mahihirapan po tayo maging selective at maging discerning sa social media natin, sa mga ini-scroll natin, sa mga kinukonsume natin, if in the first place, hindi ka rin babad sa salita ng Diyos. So para maging discerning po tayo, para maging selective po tayo, para maging wise po tayo sa mga kinukonsume natin online, kailangan din po natin ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng sabi ni Ate C, sabi ni Pastor, dapat ganito, dapat ganito. Hindi, dapat alam mo din yung katotohanan ng salita ng Diyos. Alam mo yung mga bawal sa pwede. Alam mo yung mga okay lang sa hindi. Alam mo yung mga sinasabi ng Bible na kasalanan at maka-Diyos, banal. Amen? So, let God renew your mind with His truth so that magawa mo at malakaran mo ang kalooban niya, so that manatili kang nakapaloob sa will niya. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, minsan mapalapakan nga natin ng Lord. Ayan, let's proceed to our subpoint number 2. So, share with purpose. Ayan, we only have 2 ngayong hapon na ito, no? So, ang una po natin, again, consume with wisdom. And at pangalawa naman po natin is share with purpose. So, bilang mga Kristiyano, we should not post like the world. So, kung ang mga makamundo po, kung mag-post sila, kung mag-share sila, kung mag-upload sila ng mga content ay basta-basta na lang, tayo pong mga Kristiyano, dapat po nagiging mindful tayo sa kung ano yung mga pinopost natin online. Amen? Sabi nga, think before you click. Think before you post. Discern before you share. Make your post mirror your purpose. Ang purpose po natin ay lakaran ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. So dapat yun po yung nire-reflect natin. Every time we share, every time we post, every time we say anything in the social media, dapat po nare-reflect natin ang kalooban ng Diyos. We need to be careful that our witness of Jesus Christ is yun yung nakikita sa online world natin. Let your timeline tell God's truth.
Show Christ in what you share online. Hindi yung kung ano lang yung trip mong ipopost mo. Kung ano yung biglang, sinusunod nyo naman masyado si Facebook. Yan ang sabi ni Facebook, what's on your mind? Sinusunod nyo naman masyado si Facebook eh. What's on your mind? Tapos kung ano talaga yung nasa isip niya, ipopost niya eh, no? Wag ganon. Hindi tayo ganon. Hindi tayo ganong klase mag-post. Kailangan sa bawat post natin, ang nakikita po sa atin ay si Kristo. At alam niyo po ba, na kung ang mga isipan natin ay renewed ng salita ng Diyos, actually magre-reflect po yan kahit sa social media. Magre-reflect yan kahit sa post mo, sa notes mo. Magre-reflect yan sa mga nire-share natin. Magre-reflect yan kahit dun sa mga IG story natin. Kahit pa naka-green lang yung circle dyan. Dapat nare-reflect pa din si Kristo. Kasi nga, bakit? Binago na tayo ng Diyos eh. At dahil binago na tayo ng Diyos, at dahil binago na ng Diyos ang isipan natin, nagiging mindful na tayo ngayon sa mga bagay na pinopost natin, sa mga bagay na hinahayaan natin makita ng thousands of people in the online world. Kumbaga, nagiging accountable tayo sa mga salita natin. Kasi nga, alam natin that everyone will have to give an account on the day of judgment dahil lang sa mga words na sinasabi natin. Alam natin yung weight, yung bigat ng responsibility natin sa bawat salita na lumalabas sa bibig natin, even in the digital form. So kung hindi man lumalabas sa bibig mo yung mga sinasabi mo online, sinabi mo pa rin yan, pinost mo. Sinabi ng kamay mo, sinabi ng isip mo. Diba? So tayong mga renewed na, mga binago na ng Panginoon Diyos, mga binago ang isipan, no? Alam natin yung bigat ng responsibilidad natin online. At tatandaan niyo po, a renewed mind produces godly output. Kaya yung mga post natin, mga comments natin, mga sinishare natin or nire-repost, nire-reshare, dapat wala po yang ibang nare-reflect kundi ang kalooban ng Diyos at hindi po yung mundo. So ang tanong, kamusta ba ang mga pinopost mo online? Kamusta ba yung recently repost mo sa IG? Gulat kayo, alam kong may repost sa IG, no? Napapatambay ako bigla eh, kasi binabantayan ko sila. Ay, mali, nahuli. Diba? Kamusta kaya yung mga repost mo sa TikTok? Kamusta kaya yung mga shared post mo sa Facebook? Kamusta naman yung mga comments natin dyan? Kamusta naman yung mga notes natin dyan na minsan hina-hide natin sa leader natin? Kamusta na ba yung people? Nare-reflect pa ba natin ang faith natin based sa mga pinopost natin? Nag-i-stand out pa rin kaya yung pagiging Kristiyano natin with whatever we share online? Kayo lang nakakaalam yan, cellphone nyo yan eh. Kaya ingat po, no? Ingat kayo sa mga pinopost nyo online. Kasi very public ang social media. Again, di ba? Thousands of people ang pwedeng maabot ng social media platform nyo. Mabilis makasira ng testimony ang posting natin sa social media. Dapat doon kayo mindful. Isang maling post mo lang, kahit burahin mo pa yan, mga 5 minutes after, pwedeng na-screenshot na yan. Na-i-chismis na yan. Kunyari, nag-rant ka bigla. Nakakainis talaga tong church na to. Na-share agad, oh. Na-screenshot to. Tapos nagbago isip mo, binura mo, mga after 5 minutes. Wala na, may ebidensya na. Diba? Kaya ingat po tayo sa pinopost natin. Kunyari, gusto natin magparinig sa kaaway natin, nag-notes tayo, nagparinig ka na eh. Tapos may naka-view na. Pero nagbago naman isip mo kasi nakonsensya ka naman, na-convict ka. Tapos binura mo. Pero wala na, na-screenshot na nung kakampi na. Na-screenshot na ng kakampi. Right? So, kaya dapat tayo, no, mag-isip-isip muna tayo bago tayo mag-post. Kahit pa sabihin, binura mo naman, wala na. Malakas nga makasira ng testimony yung posting natin sa social media. Kahit pa sabihin mong naka-filter ka sa mga audience mo, still, meron pa rin nakakakita ng bawat post mo. Kunyari, nakaano lang, 10 person lang yung pwedeng makakita ng notes mo. Pwede ba yun?
10% lang. Pero dun sa 10% na yon, 5 doon, unbeliever. So, nagiging mabuting patotoo kaya tayo? Hindi. Amen? Kaya, ingat po. No? Kasi bawat post po natin, it can affect how they view your faith in God. Pwedeng-pwede makaapekto yung tingin ng mga unbeliever sa Diyos na sinasamba mo. Not because you feel like posting it, you'll post it. Hindi lahat ng film mo ipopost mo. Hindi ganun yon. Pairalin mo ang self-control mo. Isipin mo ang testimony mo. Isipin mong mabuti kung malulugod ba si Lord sa mga sinishare mo online. Kung meron ka mang dapat i-share, kung meron ka mang dapat i-post, dapat yung mga godly post na lang. Huwag mo sayangin yung internet nyo. Bayad ng nanay mo yan. Bayad ng tatay mo yan. I-post mo yung mga magbe-benefit yung kapwa mo. I-post mo yung nakaka-edify, yung nakakatulong sa mga broken-hearted. I-post mo yung nakaka-encourage. I-post mo yung mga bagay na alam mong makakapag-feed, makakapagpalakas sa kapwa mo. Kung sinasabi mong revive ka, dapat revive din yung mga post mo. Dapat revive din yung notes mo. Dapat nakaka-revive din yung nakikita sa timeline mo. At ito pa po, gusto ko din naman maging aware kayo. Baka naman sabihin nyo, ay, dapat pala mag-post ng godly. Kailangan pala mag-post ng verse, no? Gusto ko rin naman maging aware kayo na hindi porket nagpo-post ka ng godly sa social media mo, okay na. Sigurado ka nang nag-glorify mo si Lord sa posting mo. Kasi pwedeng maging pride po natin yun eh. Pwedeng maging pride natin na, oo nga, malinis yung social media natin, malinis yung posting natin, hindi tayo nagno-notes ng kung ano-ano, na hindi tayo katulad ng mga toxic people, post ng post anything. But, please remember this. Just because the post looks godly, doesn't mean it glorifies God. It's still the motive behind what we share that determines if it honor God or just ourselves. Ganun lang po yun. So, hindi porket nagpo-post ka ng godly, ibig sabihin na nun, automatic nag-glorify mo na ang Panginoon Diyos. Kahit mag-post ka pa 10 times a day ng memory verse, kung ang motibo mo naman ay para magyabang, para magpasikat, para paringgan yung kaaway mo, hindi mo na glorify si Lord. Kahit ang gaganda pa ng mga words mo, nagpatulong ka pa kay ChatGPT para maayos yung grammar mo, hindi pa rin ma-honor ang Lord kung ang motibo naman ng puso mo ay bulok. Kaya hindi enough pala na nagko-quote tayo online ng mga godly. Kailangan maayos pa rin, malinis na puso pa rin, tamang puso pa rin. Every time we use our social media platform to post godly posts, to post godly quotes, dapat ayos din ang puso. Hindi pwedeng panlabas lang. Hindi pwedeng alinis-linis nga ng social media platform natin. Ang dumi-dumi naman ng puso natin. Remember, Matthew 15:8 says, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Pwede kasing, possible yun eh. Ang gaganda ng mga sinishare natin, pero para tayo mga Pariseyo. Ang intention lang, magpakitang gilas. Ang intention lang, magyabang. Ang intention lang, ipakita sa iba na mas godly ako. Minsan ganun tayo eh. Pero, wag. Amen? Kasi imagine, kung hindi okay ang puso natin, kahit gaano kaganda yan, walang kwenta yan sa harap ng Panginoon Diyos. Kahit very churchy pa yung post mo, kung puro panglabas lang naman na kabanalan ng pinapakita mo, hindi pa rin nakakalugod sa Panginoon Diyos yun. Kahit pa mag-share ka na mag-share ng mga verses, ng mga spiritual quotes, kung ang purpose mo lang naman ay patamaan ng kaaway mo. Kunyari, o kaya nainis ka sa classmate mo, tapos nag-post ka ngayon, kasi naiinis ka sa classmate mo kasi ang yabang niya. Tapos nag-post ka ngayon ng Bible verse about mayabang. Post ka ngayon. Hanap ka, tapos post ka. Do not be arrogant. Do not think of yourself highly than others.
Wow, godly. Pero gusto niya lang pala, naka-only, ano lang pala, naka-specific lang pala dun sa classmate niya na yun, ano. Kasi gusto lang makita no. Pero, yun na nga hindi pa rin nakakalugod sa Lord yun kung ganun tayong klase ng Kristiyano mag-post. Kaya kung tayo man po ay magpo-post ng godly post online, you need to be purposeful. You need to be intentional. Let's all be genuine. Masarap gamitin yung social media platform natin to spread good news, to spread encouragement, to spread Bible verse. Ang sarap gamitin ng social media post natin to spread godly things. But let's all be genuine. If you're posting something like God-related, tanungin natin yung mga sarili natin about our motive, about our purpose. Para saan? Ba't ko to ipopost? So, hindi ko naman din inaatake yung mga mahilig mag-post kasi kasali naman ako dun. Nagpo-post din naman ako. No? But if your purpose is to edify others, post it. If your purpose is to remind yourself, then post it. If your purpose is to warn others generally, make sure that it is really general. Hindi yung kulang na lang pangalan. Okay? If your purpose is to let yourself be reminded after years, di ba gano'n naman sa Facebook memory, lumilitaw every year yung mga pinopost natin. So kung gusto mo, gusto ko to i-post para next year maaalala ko ulit to same day. Post mo. Minsan ganun ako pag nagpo-post ako. Kunyari talagang nangusap sa akin. Gusto ko siya i-post kasi yung notebook ko, hindi ko na siya makikita pagka lumipas na yung panahon. Pero yung post ko, after 1 year, i-remind ako noon. Hala, revelation din sa akin ng Lord to ngayon na. Diba? Nakaka-amaze pag ganun yung mga eksena natin. No? So kung ganun yung mga purpose natin, i-post natin, walang problema doon. Natutuwa pa ang Panginoon kung ganong klase yung mga purpose natin. Gusto natin ma-remind yung kapwa natin. Gusto natin magbigay ng advice, magbigay ng encouragement. Minsan nagpa-prophetic pa nga tayo sa Facebook I'm declaring healing to those people na nakakabasa ng post na to. Yun. May mga ganon tayo No, kung ganon yung mga purpose natin, walang masama. I-post mo yan. Wala pong masama na maging expressive tayo online. As long as maganda ang hangarin mo at hindi mo naman ikakasira yan, hindi naman ikakasira ng testimony mo yung mga sasabihin mo online, malaya kang mag-post. Basta ang bottom line po, dapat sure ka na mag-glorify mo ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Pwede mong palakpakan natin ng Lord? So kung babalikan po natin yung ating big idea, sabi, don't scroll and post like the world. Keep your faith consistent online and offline. So kung kayo man po, kanina dami ko ng mga pinagsasabi. Kung kayo man po napansin nyo or na-realize nyo this afternoon na, guilty ako with ungodly scrolling and posting. Diba? Kung napansin natin, na-realize natin ngayong hapon na to that we are guilty of not being mindful with what we do on social media platform, it's never too late para ma-sanctified yung content mo social media. It's not too late para ayusin natin yung mga social media platform natin. Ano bang sabi, di ba? Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So to avoid scrolling and posting like the world, renew your mind. So, pwede pang magbago yung isip nyo. Pwede nyo pang baguhin yung mga contents nyo. You need to renew your mind, for transformation happens through a renewed mind. Nagbabago lang po ang isang tao kapag nagbago na rin yung isip niya. Kapag gusto na niyang magbago. Kapag desidido na siyang magbago. So kahit idikdik ko sa inyo na huwag kayong mag-scroll at mag-post ng parang katulad ng mundo, hindi niyo yan susundin hanggat hindi kayo yung nagdidesisyon. Kayo mismo ang magdidesisyon yan. You need to renew your mind so that magkaroon ng transformation sa mga ginagawa nyo sa online world. Alam nyo ba, kwento ko na lang din. Minsan din naman akong naging guilty sa mga walang kakwenta-kwentang paggamit ng online platform.
Hindi porket pinipreach ko to ngayon ay hindi ko na napagdaanan ng struggle ng isang normal na kabataan. Dati guilty rin po ako ng mga ungodly scroll. Kung mag-scroll po ako sa social media, sa TikTok, actually uso na yung TikTok nung 2000, hindi lang 2020, 2017 I guess. Kasi nagtitiktok na ako nun eh. Yung mga dub smash pa yung uso. Kapanahunan ni Yaya Dub, di ba? Yun yung mga uso nun. TikTok, ang mga TikTok walang sayaw. Walang sayaw, walang content. Ang ang gagawin mo lang dati sa TikTok, gagayahin mo yung dub smash. Gagayahin mo acting ka, ganun lang yung ng TikTok. So ganun lang din ako dati. Scroll ako, social media, Facebook, TikTok, kung ano-ano lang din naman yung ine-entertain ko before, nung mga bata-bata pa ako. Kung ano-ano lang yung mga binibigyan ko ng attention. Kapag uso, papansinin ko yun. Kapag uso, i-entertain ko yun. Dati kung mag-post din ako sa Facebook, lalo na sa Twitter. Hindi pa X yung Twitter before, ibon pa siya. Pag nagpo-post din ako dati sa Twitter kung ano-ano, pag broken-hearted ako, broken, makikita mong Twitter ko pang broken. Friend ko lang si Twitter pag broken ako. Pag masaya ako, nasa Facebook lang ako. Okay? So ganun ako dati. Kung anong gusto ko po i-post, ipopost ko. Paparinig ako kung kanino ko gusto. Puro kaartehan yung mga pinopost ko dati. GGSS, ganun. Puro kalokohan. Lahat ng gusto kong sabihin, kahit wala namang kwenta, pinopost ko pa. At ang nakakatawa, nakakakuha din naman ng like. Like lang yung meron dati. Walang heart, walang care, walang haha. Kaya ang weird, parang ang awkward, no? Yung nakakatawa yung post mo, pero like. Ngayon, na yun eh, parang offensive na yun eh, no? Nakakatawa, tas nilike lang. Pero ganun ako dati. Walang kwenta yung post ko, pero nire-reactan naman nila, nilalike naman nila. But then, nagbago po yung isip ko, nung meron kasi ako narinig eh. Nasabi niya, parang na-inspire ako dun sa word na sabi, if makikilala ako ng tao, I want to be a person na mahal ang Diyos. And then yun dun yung naging heart ko. Sabi ko, nga no, kasi dati pangarap ko mag-artista. Pangarap ko mag-artista before, tinatry ko talaga siya. Nag-extra ako, ganyan. But then nung naging born again ako, talagang sinubmit ko yung sarili ko sa Panginoon Diyos, yung buhay ko. Sabi ko rin yun. Tapos na-inspire ako dun sa nabasa kong post. Sabi ko, gusto ko rin ng ganito. Kung dati gusto ko mag-artista kasi gusto ko mapansin, gusto makilala ako ng tao, gusto ko marami akong fans, nagbago bigla yung perspective ko. Sabi ko, gusto ko rin ganito, na kung makikilala ako ng tao, gusto kong makilala ako bilang isang taong mahal ng Diyos. And then I realized na one of the most effective way na nakakapagpalaganap ng influence natin, ng identity natin, ng pagkakakilala sa atin ng tao is yung use natin ng social media. Hindi man sila magkaroon ng direct connection sa akin, once na nakafollow sila sa social media ko, makikilala nila yung buhay ko, malalaman nila yung ikot ng buhay ko sa kung ano yung mga pinopost ko. Tapos na-realize ko, ayoko na ng toxic na social media. Kasi napansin ko yung social media ko, ang daming mga toxic nga. Ang dami kong mga friends na mga nakilala ko sa, mga nakakasama ko sa pagtitaping, mga extra, ganyan. Ang dami kong mga friends doon, mga unbelievers. Tapos may mga friends din ako sa college, sa high school, mga friend ko silang lahat sa Facebook. Tapos napansin ko, napaka-toxic pala ng newsfeed ko. Ang daming mura, ang daming kalokohan, may mga bastos na post, nakikita ko lahat yon, pero nagsisimba ko. Then sabi ko, ayoko na nito Lord. Kung hindi ko maaalis sa sistema ko yung social media, kasi since gamit naman na talaga yung social media for connection for other people, tama? Sabi ko, Lord, lilinisin ko yung social media ko. Alam niyo kung paano ko nilinis yung social media ko? Ewan ko kung gusto nyo rin siyang gawin. Pero naglinis talaga ako ng social media. Kasi I want to use my social media platform to represent Jesus Christ. At ang una ko pong ginawa is in-unfriend ko at in-unfollow ko yung mga toxic page,
yung mga ungodly people na mga friend ko na wala namang ibang pinost kundi toxicity. Lahat yon pinaga-unfriend ko. Naglaan talaga ako ng oras. And it took me 3 weeks to 1 month. Ang tagal, no? It took me 3 weeks to 1 month para mag-unfriend, para mag-unfollow, para burahin yung mga pangit kong post. Talagang tinaga ko siya hanggang ma-reach ko yung pinakauna kong post. Nabura naman siya, awa ng Diyos. Nalinis. Kasi sabi ko, ayokong gumawa ng bagong Facebook. Gusto ko ito lang. Kaya yung Facebook ko ngayon, yun yung Facebook ko since then. Hindi ako nagbabago ng Facebook. Meron lang ako dati mga dump account, pero inabandon ko na yung mga dump account ko. So, ganun yung ginawa ko, ganyan. Binara ko siya. Imagine, from 5,000 friends, naging 500 siya that time. Sinaga ko siya. Siyempre ngayon, nadagdagan na kasi friend ko na kayo sa Facebook. Kasali na kayo doon. So, ganun yung nangyari. Naayos na yung newsfeed ko, naayos na yung mga nakikita kong post kasi talagang finilter ko na. In-unfollow ko na yung mga pangit na page. And ang sarap na pong mag-scroll sa social media kasi ang nakikita ko na lang na post, mga godly post na. Yung mga dating wala akong kwentang post, wala na din burado na hindi na siya magre-recall sa memory ko. And because of that, no, mas naging intentional po ko sa paggamit ko ng social media. Ginagamit ko yung social media para makapag-post ako ng godly, makapag-encourage, makapag-motivate. I even shared my testimony from brokenness to wholeness. And yung mga post ko na yon, ang dami nag-share. Alam niyo po, marami pong naabot yung mga posting na yon, yung mga godly post na yon. Simula nung naging intentional ako sa posting ko, naging channel din siya ng Panginoon para abutin yung mga tao kahit malayo. Alam niyo po ba, meron pong isang beses may nag-chat sa akin from Mindanao. Nag-testify lang siya kung paano siya tinulungan ng Lord dahil lang nabasa niya yung post ko na shinare. Parang kumalat na lang siya. Meron akong post yung about sa brokenness nga. Yun yung pinakamaraming share na post ko. And then, na-inspire sila na pwede pala yun. Pag sinuko ko pala yung buhay ko sa Panginoon Diyos, maaayos ako. So, sobrang na-amaze ako sa Lord. Kasi, sunod-sunod yun, may mga nagme-message sa akin na nagte-testify sila na nagagamit talaga kapag nakikita nila yung posting na yon, nangungusap daw sa kanila ang Panginoon Diyos. And sobrang na-amaze ako kay Lord. Sobrang na-amaze ako kay Lord. And doon ko na-realize yung purpose, bakit pinalinis sa akin ni Lord yung social media ko. Kung bakit ako kinausap ng Panginoon to use my social media intentionally para mag-post ng mga ganon, mga encouragement, no? Doon ko din na-realize na ganon din talaga ka-powerful yung social media. Kasi from QC, umabot ng kung saan-saan. At doon mo rin mapapatunayan na kayang-kayang gamitin ng Panginoon ang digital world to bring revival to the world. So kung nagamit po ng Panginoon Diyos yung social media ko to reach out people, kayang-kaya din gamitin ng Lord ang social media nyo para abutin ang mga hindi nyo kayang abutin personally. Kung may mga tao kayo na naiisip na malayo, kung di nyo sila ma-chat, post kayo. Renew your mind, Jumpes Youth, and be transformed. Because living differently begins with thinking differently. If you want to be different to the standard of this world, you need to renew your mind. Renew your mind and change your feeds. At para magawa niyo po yon, kailangan mas magbabad ka sa scripture kesa sa cellphone mo. Spend more time on the scripture rather than your screen. And let me end with this verse. Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Itong message natin ngayong hapon na ito, no? It is a reminder for us that our online actions, whether we're scrolling or posting, these all are part of our testimony. As a chosen generation, as a chosen people of God, as a children of God,
lahat ng actions natin, nag-scroll man tayo, nagpo-post man tayo sa social media, lahat po yan, parte po yan ng testimony natin bilang mga Kristiyano. At lahat po yan, ginagawa natin para maparangalan ang Panginoon Diyos. So whatever we consume and share online, it must be glorifying God. So palakpakan po natin ang Panginoon at tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa reminder mo sa kabataan ngayong araw na ito that we need to be responsible with the things we do in our social media. Lord, thank you for reminding us, encouraging us, God, na pwede pala namin gamitin yung social media namin as a platform to bring hope to the lost, to bring healing to the broken, na pwede pala namin maabot yung mga taong nangangailangan sa pamamagitan lang ng simpleng paggamit ng social media namin. Help us, Lord God, to be mindful na dapat maging sanctified din po kami, ma-represent ka rin po namin na maayos even in the online world, Lord God. Na maging consistent po ang aming pananampalataya, whether it's offline or online. Salamat po, Panginoon Diyos. And Lord, I am praying for these people, for these young people na nakapakinig po ng salita mo ngayon. Nandito man po sila sa loob ng church or nanonood man po sila online, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na patuloy mo pong ipaalala sa kanila ang mensahe ngayong araw na ito. That sa mga susunod pong araw, sa mga susunod pong oras na sila po ay hahawak ng kanilang mga gadgets, na sila po ay hahawak ng kanilang mga cellphone, Lord God, sila po ay magbubukas ng mga online platform. Lord, remind them of this message that your people, those people, God, who have been saved, who have experienced, Lord God, your grace and mercy, must scroll and post with reverence of you and with an attitude, Lord God, of worship. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.